Itong mga investigasyon sa Pogo pinapakita ang tila kapalpakan ng ilang mga ahensya ng pamahalaan. Pangunahin na dyan, nabanggit ko na nitong nagdaang araw, ang Philippine Statistics Authority. Paano nga ba nakakapagpaproduce ng mga birth certificate na hindi naman pala totoo ang mga nakalagay doon? Importante at mahalaga to dahil ang ating government ID, ang ating passport, nakabase lahat yan sa birth certificate. Kung hindi pa na natin pwedeng pagkatiwala ng birth certificate, paano na yung ibang mga government identification cards na ini-issue natin? Dapat malinis yan, matanggal kung anumang sindikato meron dyan, at tiyakin na may check and balance tayo sa PSA. Sa panahon ng AI, walang dahilan para hindi pa nila matunton at mapigilan anumang uri ng pamimeke sa loob ng ahensya nila mismo. At ang pangalawa ay ang Bureau of Immigration and Deportation. Bakit? Sa dinami-dami ng illegal na pogo na na-raid, karamihan ng mga nauhuling Chinese nationals na nandun ay illegal aliens na. Pumasok bilang mga turista, walang hawak na work permit, meron man ay nag-expire na. Bakit tila wala silang kaalam-alam o ginagawa kaugnay nito? At kung hindi pa i-raid yung illegal na pogo, hindi pa nila malalaman na may ganun. Yes, ma'am. Sir, until now, wala naman clear sa susuko, hindi pa rin siya na-aresto, pero parang medyo naglaban pa siya kasi nag-post siya sa social media na sinasabi niya hindi naman siya yung pinakamalaking problema ng bansa. Bakit tila fixated daw sa kanyang ilang senador? Well, karapatan niya yun. Karapatan niyang sabihin yun, pero para sa akin, wala siya sa lugar pagsabihan sino mang miyembro ng Senado kung ano ang prioridad sa isip nila at ano ang dapat nilang hindi maging prioridad. Siyempre, siya yung tinatamaan, siya yung naatake dito sa isyong ito. Siyempre, unawain natin, pagtatanggol niya palagi yung sarili niya. Pero hindi rin niya pwedeng ipersa yung kanyang personal na interes at kaisipan sa interes at kaisipan at pananaw ni numan, higit pa sa sino mang miyembro ng Senado. Ano yung orders niyo sa USA? Kasi nag-iisang linggo na bukas, since nalabas yung arrest order, wala pa rin siya. Well, nung nakaraang mga araw pa na makipag-coordinate na sa NBI, makipag-coordinate sa Philippine National Police, alalahanin ninyo, ang OSAA ay hindi naman mga pulis at investigador. Ang Sergeant at Arms ay binubuo ng mga individual na hindi naman nagsanay kaugnay sa pag-imbestiga at pag-track ng mga hinahanap ng Senado man o ng batas. Kaya ang tanging armas na gamit nila ay koordinasyon sa law enforcement agencies. Pero hindi naman nag-iisa si Alex Go kaugnay sa warrant of arrest na inisyo ng Senado. May mga outstanding warrant nga na inisyo ng korte na mismo na hindi pa nga napapatupad din ng NBI man o ng PNP. So, isa lamang siguro ito sa listahan ng dapat trabuhin pa ng PNP, NBI at ibang law enforcement agencies natin. At hindi tayo nagkukulang sa pagpapaalala sa kanila kaugnay ng trabahong dapat nilang gampanan. Sumuko or magpa-aresto si Alice Go. May dapat ba siyang ikatakot? Well, may prinsipyo sa batas na flight is evidence of guilt. Ang kawalan ng kagustuhang sumuko at voluntaryong magpakita at sumagot sa mga simpleng katanungan, bagaman hindi sa pinapwersang umamin, ay pagpapakita na marahil ay may tinatago siya, may iniiwasan siya, at meron sa mga katanungan na ayaw sagutin o harapin. Alalahanin ninyo, hindi ito warrant of arrest para sa ikulong at parusahan kaugnay sa isang ginawang krimen. Ito'y warrant of arrest para tiyakin ang kanyang pagdalo sa pagdinig at sagutin ang mga katanungang ipupukol sa kanya ng mga miyembro ng Senado habang ginagala yung kanyang karapatan na i-invoke yung kanyang Bill of Rights kaugnay sa right against self-incrimination and right to remain silent. Sir, can you share yung view po ni Senator Win na may possibility na nakalabas na si Alice Go ng bansa using her Chinese passport? Well, hindi ako magugulat pero dagdag kapabayaan na naman yan kung sakasakali sa Bureau of Immigration kung nangyari nga yan. Bagaman
walang hold departure order pa sa ngayon na iniisyo ang korte laban sa kanya. Siguro naman dapat may impormasyon ang ating Bureau of Immigration kung siya nga ba'y nakalabas na ng bansa gamit man ang kanyang Philippine o ang kanyang Chinese passport. Pagpapakita yan, hindi lamang ng kapabayaan kundi negligence kung sakasakali ng ating Bureau of Immigration. Sugpo na... Sorry, nag-Bicol ako. Galing lang ako Bicol. Dagdagan ko na rin. Sa Bicol kasi sugpon eh. Dagdagan ko na rin. Itong mga investigasyon sa Pogo pinapakita ang tila kapalpakan ng ilang mga ahensya ng pamahalaan. Pangunahin na dyan, nabanggit ko na nitong nagdaang araw, ang Philippine Statistics Authority. Paano nga ba nakakapagpaproduce ng mga birth certificate na hindi naman pala totoo ang mga nakalagay doon? Importante at mahalaga to. Dahil ang ating government ID, ang ating passport, nakabase lahat yan sa birth certificate. Kung hindi pa na natin pwedeng pagkatiwala ng birth certificate, paano na yung ibang mga government identification cards na ini-issue natin? Dapat malinis yan, matanggal kung anumang sindikato meron dyan, at tiyakin na may check and balance tayo sa PSA. Sa panahon ng AI, walang dahilan para hindi pa nila matunton at mapigilan anumang uri ng pamimeke sa loob ng ahensya nila mismo. At ang pangalawa ay ang Bureau of Immigration and Deportation. Bakit? Sa dinami-dami ng illegal na pogo na na-raid, karamihan ng mga nauhuling Chinese nationals na nandun ay illegal aliens na. Pumasok bilang mga turista, walang hawak na work permit, meron man ay nag-expire na. Bakit tila wala silang kaalam-alam o ginagawa kaugnay nito? At kung hindi pa i-raid yung illegal na pogo, hindi pa nila malalaman na may ganun. Maganda rin malaman mula sa Bureau of Immigration and Deportation. Ilan nga ba yan? Ilan nga ba ang inisuhan nila ng work permit kung sakasakali? At panghuli, magandang tingnan na rin yung tila disjoint sa pagitan ng DFA at ng Bureau of Immigration. Sa sistema natin ngayon kasi, ang visa ay ini-issue ng iba't ibang konsulado sa iba't ibang bansa sa mundo. Hindi naman Bureau of Immigration na nag-i-issue niyan. Walang karapatan mag-issue ng work permit ang DFA sa pagkakaalam ko. So lahat ng ini-issue nilang visa sa iba't ibang konsulado, sa iba't ibang parte ng bansa, kabilang na ang China, ay puro tourist visa. Bagaman ang intensyon ay magtrabaho dito. At ang ginagawa ay nagpapakonvert na lamang ng visa dito sa pamamagitan ng BID. Pag hindi nila ginawa yon, apparently, there is no information sharing between the DFA and the BID with respect to the number of visas they've issued and how long the visa is for each and every individual that they issue a visa in favor of in that particular jurisdiction or consulate. At kulang ang ahente naman ng BID para naman i-monitor yung milyon na dayuhan na inisyo ng visa ng pamahalaan. Idugtong ko na. Dahil puro tourist visa ang ini-issue ng pamahalaan sa iba't ibang konsulado, tama pa ba at accurate pa ba yung data natin sa Department of Tourism? Dahil siyempre, ang basihan nila yung visa ang ini-issue. Kung ang intensyon naman pala nung ini-issue ng tourist visa ay magtrabaho, dapat ba natin ihiwalay yung tourist arrivals na binibilang natin at yung mga magtatrabaho dito na ini-issue at nagpa-convert ng working visa? Para mas accurate, para naman mas tama, mas angkop yung datos natin at nang mas kumpleto rin ang pagpaplano natin. Sorry kung mahaba. Sir, pa-clarify lang. Sir, ang intindi namin, sabi ni Senator Risa, kapag naglabas ng arrest order, matitrigger na yung paglabas ng HDO. But he said wala pa rin HDO until now. Ano? Saan nila? Text na isa ako. Sa pagkakaalam ko, ang pwede lamang mag-issue ng hold departure order ay husgado. Walang kapangyarihan ng BID, Bureau of Immigration, mag-issue ng hold departure order. Ang pwede lamang nilang i-issue ay lookout order. Ang ibig sabihin ng lookout order, look. Tapos, pagpa-out. So even with arrest order coming from the Senate,
yun nga, wala karapatan si BI maglabas na. Kaya nga, look out at dapat tipan nila ang law enforcement agency kaugnay sa nakita nila. Pwedeng i-delay yung kanyang departure dahil nga may mga question at tanong at mabigyan sana sila ng sapat na oras na makipag-coordinate sa law enforcement agencies para ma-effect yung warrant of arrest. But that is not the equivalent of a whole departure order that will literally authorize the Bureau of Immigration not to allow the departure of a passenger. Ngayon, ang magandang tanong, bakit pa makakaalis yung may lookout order samantalang yung walang lookout order na pinrofiling lamang nila, pwede nilang i-offload? Hindi ko alam ang sagot sa tanong na yon. Hindi, walang kapangyarihan ng Senado mag-issue ng hold departure order laban kanino man. Walang ganong uri ng batas sa ngayon. Magandang punto at wala sa pagkakaalam ko, wala rin ganong uri ng koordinasyon o MOA sa pagitan ng BID at ng Senado. Isa yun siguro sa pag-uutos ko sa Sergeant at Arms ngayong na-bring up yung bagay na yon. Pero wala akong alam, base sa mula nung ako'y manungkulan, na ganung uri ng kasunduan o memorandum sa pagitan ng Sergeant at Arms at ng Bureau of Immigration. We will look into it, definitely. Sabi po ni Senway, nakausap na rin daw niya. Actually, nakausap niya ako kaugnay sa seguridad na hiningi niya nung siya bibisita sa ilang Pogo hubs na illegal. Partikular, kung naalala ko ng tama, nung siya nagpunta sa Banban, sa Alabang Bayon, at saka sa Porac. Pero kaugnay ng dagdag na seguridad mismo ng senador. Ulitin ko, ang OSAA ay hindi binubuo ng mga pulis o sundalo na may VIP security training. So, ang dagdag na seguridad ay i-coordinate kung kailangan ng tulong ko sa Philippine National Police Police Protection Group. Pero yan ay personal na bagay sa parte ng miyembro ng Senado kung sakasakali. Dahil kung security niya yung personal, makakasama niya yan saan man siya magpunta. Hindi para sa akin na ako ang pumili kung sino yun. Sila ang dapat pumili kung sino yun at kung ilan ang kinakailangan para payagan sila ng Philippine National Police. The most that I can do as Senate President is to simply facilitate and endorse the same to the Philippine National Police. Members of the Senate, as well as members of any agency of government that has threats, can request security and or additional security from the Philippine National Police. Yes, ma'am. Sir, on Narinig naman, okay na. Sir, on Nancy Gamo, sabi ko kahapon ni Senator Win, hindi siya keen on letting her go kasi baka hindi umattend sa next hearing. Ano pong I leave the matter to Senator Risa and to Senator Win. That's why I referred her letter to them. They were the ones that recommended the issuance of a warrant and detention. I signed the warrant, and any change in that disposition would have to be recommended by them again. That is my position. And I do not want and I will not exercise my discretion without the input or recommendation from the members of the Senate and Chairman who is handling the committee that so recommended the issuance of a warrant. Sir, you said the other day, sir, tingin nyo, pwede naman siyang pauwiin. Hindi tingin ko. Sabi ko, ang desisyon ng chairman, desisyon ng committee yan kung sakasakali. Hindi para sa akin na pagpasahan yun. I will always defer to the recommendation of the member of the Senate in charge of the particular investigation. Mas nasa tamang lugar at posisyon siya para alamin at malaman kung anong dapat gawin. Hindi ako. Sir, update ko pala dun sa nabanggit na before na review dun sa rule na bawal yung gadgets. Ginagawa na namin ngayon. Hopefully by next week, malabas na namin yun.
Of course, we would have to get first the opinion of the other members of the Senate. The rules were issued without being consulted to any member of the Senate, as I recall, being in the Senate for 14 years. I think these rules even antedated my being a senator way back in 2007. So we will do the proper and right thing, route this, and get the opinion of the other members before we finalize it. Sir, yung office or sino po yung mismong... The Office of the Senate President is the one that's authorized to issue through memoranda rules and regulations with respect to incarcerated or detained individuals by virtue of the warrants of arrest issued by the Office of the Senate President. Pero sir, your opinion or of the position na pwede naman? Oo, hindi naman kulungan to. In fact, sila'y nilalagay sa isang kwarto. In fact, ang hinanapan ko pa ng paraan sa labas ng Senado, meaning sa facility ng Senado, dahil kapag sa loob ng facility ng Senado, kahit sa bagong building, ay patay ang aircon ng weekend. So kailangan nasa struktura sa labas. Hindi naman pwedeng walang hangin kapag Saturday, Sunday at Monday to Friday lang. So kasama yon sa aming ginagawa na rin ang solusyon at resolution. Alis ko po. Yung Senate building na. Sir, doon pala sa ethics complaint pala muna, sir. How do you view yung latest developments dun sa ethics case ni Senator Cayetano? And so far as Senate buildings, new Senate buildings concerned, my second question is, do you have any new directives in so far as the construction of the building? None. According to Senator Cayetano, no new directives. According to Senator Cayetano, hopefully by mid-August at the latest, he would be able to complete the review and within that same month, make the corresponding recommendations. Ipagbibigay alam namin yan sa mga miyembro upang kunin din ang kanilang opinion at pananaw. Kabilang na at ang pinaka-importanting bahagi doon, yung halaga para matapos at makumpleto na yan at yung timetable kung kailan kami tunay na makakalipat na ng buong buo at hindi hulugan. Sir, sa ethics complaint naman, sir, kasi parang right now, medyo, while most senators are saying that they're ready or willing to be subjected to conciliation, pero parang ayaw naman nilang umatras dun sa substance o kanilang mga nireklamo sa isa't isa. Para sa akin, sa tagal ko sa Senado at gayon din sa pamahalaan, sa buhay na rin, isasama ko na. Wala namang bagay na hindi naghihilom sa pagdaloy, paglipas ng panahon. At naniniwala ako na hindi man ngayon, malaki ang posibilidad na bukas makalawa. Hindi man sa susunod na linggo, maaaring sa susunod na buwan. Pero sa dulo, mga veteranong senador na ang pinag-uusapan natin. Pag-graduate na si Senator Nancy, minsan ang nag-graduate si Senator Cayetano at bumalik. Sanay sila sa ganitong uri ng mga sitwasyon, pero alalahanin din natin na tao sila, may damdamin, hindi robot at makina, na naaapektuhan din ng tulak ng kanilang mga nararamdaman at damdamin. Importante at mahalaga, hindi lamang para sa akin bilang tagapangulo ng Senado, pero sa parte din ng ating mga kababayan, naunawain at tanggapin yan. Ganda ng mga picture niya. Thanks. Sa Monday opening na, ano yung mga priority? Dahil mag-file sila ng COC sa October. Medyo mahati yung mga senador. Actually, hindi ko pa nagagawa yung talumpati ko. Isa yan sa mga gagawin ko pagkatapos ng press ko na ito. Isa yan sa mga bagay na ilalahad ko, pero para sa kaalaman ninyo, halimbawa, meron na lamang kaming 70 araw ng sesyon hanggang matapos itong third regular session ng Kongresong ito. Hanggang 2025, that means when we adjourn sine die. Kung ilang beses man kami makakapag-sesyon ng Huwebes, may karagdagang 23 araw yon sa kabuuan ng 93 days. So, sisikapin namin na mapunuan yon ng pagpasa, pagtalakay, pagdebate, pag-ayos at pagpasa in that order
ng mga makabuluhang panukalang batas na kinakailangan ng ating bansa, national man o local. Specific bill na kayo po mismo, kasi si President po may sasabihin sa SONA, but kayo mismo, meron ba kayong parang bills that you would want passed? Isa yan sa pagpapasahan ko pagkatapos ng press ko na to pag sinulat ko yung aking talumpati o binuo ko yung aking talumpati. Sa totoo lang, medyo nagpapanik na ako at hindi ko pa nasisimulan. Pero ngayon ko lang kasi gagawin eh. Dati nakikinig lang naman ako eh. Sasabihin pag talumpati ng Senate President. Ito ang unang pagkakataon din. Bahagi ito sa listahan ko ng mga una sa buhay ko. Unang pagkakataon din na magbibigay ako ng talumpati sa pagbubukas ng Senado. Pero dahil dito, marami ako natutunan actually. Kaugnay ng Senado. Huwag na off the record ato kung gusto niya kasi hindi naman talaga. Naka-live ka. Ay, okay. Marami ako natutunan sa data tungkol sa Senado. Ilang individual na halimbawa ang naging senador, ilan ang babae, ilan ang lalaki, ilan ang galing Luzon, ilan ang galing Visayas at Mindanao, ilan ang artista, abogado, magsasaka, educator, atleta, these are interesting facts and data actually that I'm learning for the first time. Pa-clarify na po, magkakaroon na kayo ng session every Thursday? Isa yon sa ipapanukala ko sa mga miyembro pagbukas namin. Para naman hindi kayo malungkot dito sa Huwebes at baliktad ba? Ganon, anong gagawin natin? Kailangan namin magtrabaho. Kesa naman malungkot kayo ng Huwebes at nagpupunta kayo kung saan-saan para maghanap ng kwento. Ha? Kamukha ngayon, Biyernes, pinilit nyo ako magpunta dito. Sir, Friday naman po yun. Sabi kaya namin Zoom, sabi mo pupunta ka. Hindi, pupunta naman talaga ako kasi titingnan ko yung pagkabit ng mga painting nyo dyan sa labas. Pero dati naman talaga sa may session ng Thursday for local. At nung ako'y nasa Kamara din, may session kami tuwing Webes. Pero para sa local bills at para dun sa mga kahit national bill na pag-aagrihan ng lahat na hindi naman kontrobersyal at hindi naman kailangan pang pagtalunan at pag-awayan para lamang umusa dito at hindi makain yung oras sa regular na sesyon namin ng Lunes hanggang Miyerkules. Umaasa ako at hihilingin ko sa aking mga kasamahan na ito'y magawa namin para nga mula 70 maging 73 araw yung aming sesyon sa pagtatrabaho. Sir, sorry. So yung Thursday session ay local bills para di siya papasok sa money ko. Local bills and national bills na hindi naman gaanong kontrobersyal. Ito yung priority, ano yan, depende pa sa lalaman ng speech ng Well, ayokong pangunahan pa rin pero nauna na yung LEDAC bago ang SONA ng Pangulo. So siguro madali nyo nang hulaan kung anong ilalaman ng talumpati ng Pangulo kaugnay ng mga panukalang batas na gusto niyang mapasa at matalakay nitong darating na third Congress. May dagdag man yun, konti na lang siguro. Dahil inanunsyo naman na sa LEDAC yung kanyang first-tier priority bills at yung kanyang second-tier priority bills na nanggaling pa sa mga naunang LEDAC. Sir, marami po dun sa mga bills passed na sa House pero pending pa sa Senate. Are you confident, sir, na within, sabi nyo nga po, 70 days, maihahabol pa yung other bills? Considering also, sir, na yung elections, then mga re-election is baka maging busy na sa campaign. Well, nagbabago din kasi. May ilang mga panukalang batas na priority at in-identify na priority noon. Subalit dun sa pinakahuling LEDAC ay tila hindi na o hindi na muna. Kabilang na yung, if I'm not mistaken, don't hold me on this, yung PIFITA, identified siya as a priority measure. It's a tax measure, but which Secretary Recto identified as perhaps more tax eroding than enhancing. So, ang napag-usapan nung LEDAC ay medyo i-back burner siya. Yung ROTC, bahagya ding napag-usapan. At nais dun sa LEDAC na ito'y tingnan muli dahil kulang pa
yung impormasyon kaugnay niyan. Matagal nang pinag-uusapan, halimbawa, yung amendments kaugnay sa IPIRA. Pero wala pa namang tunay na laman kaugnay ng partikular na mga probisyong aamyendahan sa IPIRA. Ganon din yung Mining Act, may inaprubahang version ng Kamara, pero ito'y nanggaling at nagmula sa isang mambabatas. Hindi naman talaga galing sa palasyo, sa departamento o sa Malacanang yung nilalaman nun. So may mga panukalang batas din naman na hinihintay pa natin yung laman. Kung kaya't hindi lamang yung simpleng pagpasa ng Kamara ang dapat na maging batayan o hindi pagpasa ng Senado. Kung mapapansin ninyo, meron ngang mga bill pa na nabivito. Ibig sabihin, pinasa na nga sa Kamara, pinasa na nga sa Senado, pero hindi sang-ayon ng Pangulo. Sa parte ko, mas nanaisin ko na liwanagin at klaruhin ang mga bagay-bagay na ito kaugnay sa kagustuhan ba talaga o di kagustuhan ng palasyo upang sa gayon ay hindi masayang ang aming oras sa pagpasa ng mga panukalang batas na ibivito din lang naman pala. Hindi ito ang unang pagkakataon. Yung latest lamang ay yung sa PNP Reform Bill. Sir, sorry, isang tanong lang. Apo. Attend po kayo sa Jamie Gala tomorrow, sir. Sorry. Hanip naman sa... Parang off na off naman yun. Ayaw mo nga pagkatapos na natin dito. Go. Of course, please. Of course, please. You're attending. May choice ba ako? Baka iba pa isama ng asawa ko doon. Mas maganda na ako, hindi ba? At wag mo akong tatanungin kung sinong susuot ko dahil sa totoo lang, hindi ko alam at wala akong pakialam. Wala na po yung ang lalaki naman kasi Amerikana lang naman. Di ba? Hindi naman komplikado yon. Sa SONA, ang lalaki barong lang din naman. Hindi rin komplikado yon. Mas komplikado at maraming kailangan pagdesisyonan ang babae. Di ba? Anong kulay? Gaano kahaba? Gaano kasikip? Gaano ka kita ang braso at iba pa at leeg at iba pang mga bagay. Sorry, itong mga bagay na to, unti-unti ko lang natututunan itong mga nagdaang taon. Okay, sir. Sir, salamat. Yes, ma'am. It's okay. Ibang topic po siya, I'll just go po ulit. Yes, ma'am. But could you tell us your reaction na po to Guo saying she's ready to face them, being Senators Gatchalian and Ontiveros, in a fair trial and at a proper forum? Pero wala nga po siya sa hearing. So what's your reaction to this? Karapatan niyang sabihin yan, pero unawain at intindihin niya na wala siya sa lugar na mamili kung ano ang pupuntahan at hindi pupuntahan base sa kanyang personal na ideya. Kung nag-issue ng warrant ang Senado, dumaan yan sa proseso. May pinagdaan ng mga rason din yan bago naman na-issue yung warrant. At saka bakit nga ba? Tuwing may mga ganitong usapin sa Senado, ang sinasabi palagi, parang di naman na bago yan, ay sa proper forum kitang haharapin. Narinig na natin yan, di ba? Tapos nung nag-issue ng warrant ang korte, hindi rin naman nagpakita ron. So, wag na tayo magulat kung sakasakali sa mga ganyang uri ng hirit at salita kaugnay ng hindi pagdalo sa Senado o sa pagdinigma ng korte kapag may naisampa ng kaso. Yes, ma'am. Yung ganong statement ni Mayor Bruce, ano talaga, open defiant? How do you describe that, sir? Yung statement niya napapapuro, tapos sabi niya, bakit ma-fixated sa kanya yung mga senators parang siya ba ang problema, pinakamalaki problema ng bansa? Hindi ko gagamitin yung salitang open defiance. Hindi ko kinokonsiderang kayabangan yon o kahibangan. Tinuturing ko lamang yon na isang tao na marahil ay nasusukob na, ika nga napapaligiran na ng mga kaso at problema, at ang tanging sinisikap ay pagdepensahan yung sarili niya sa pamamagitan man ng pananalita o pagtatago. Pero hindi may kakila na kung siya, tingin niya may obligasyon siya na pangalagaan at protektahan yung sarili niya, kami rin. Meron kaming obligasyon at trabaho na pangalagaan at protektahan ang interes ng sambayanan.